topic natin, mga bawal kainin at bawal gawin kapag ang isang babae ay may regla. Number 1, huwag matakam sa maalat. Meron kasing tinatawag na period food cravings. Parang gustong-gusto mong kainin ang isang maalat. Kasi merong mga pagbabago sa hormones katulad ng estrogen, progesterone, at serotonin. Kapag kumain ka ng maalat, mag-iipon ng tubig sa iyong katawan. So, mas mamamaga ka. Ibig sabihin, bloated. Pwedeng mas malaki ang iyong puson o kaya naman makabag ka. Number 2, huwag iinom ng sobrang caffeine. Or kung pwede, iwas muna sa mga caffeine na inumin. Kasi nagdudulot ito ng sakit sa ulo. So, mas lalong sasakit ang iyong ulo, ang iyong puson, ganon din yung iyong breast o yung iyong dibdib. Pwede mong palitan ng peppermint tea o tsaa para sa kirot, sa hilo at pagtatae kapag may regla ang isang babae. Number 3, iwas muna sa douche or irigasyon ng puwerta. Kasi kapag nag-douche ka o nagpasok ka ng tubig doon sa loob ng puwerta, pwede kang mag-introduce ng infeksyon, ng bacteria, at namamatay din yung good bacteria doon sa maselang bahagi ng katawan. Number 4, wag po na patatagalin ang inyong napkin o pasador. Kasi yung mga babae na hindi nagpapalit ng pads, ng pasador, ng napkin sa loob ng 4 hanggang 6 na oras, ay pwedeng dumami ang bakterya dun sa inyong pasador. Isa pa, kapag babad sa tubig, ang balat ninyo ay maaaring magkaroon ng rashes. Bukod pa dun sa pagkakaroon ng pangangati at mabahong amoy dun sa maselang bahagi ng katawan. Lagi kong sinasabi, pag nagpalit ng pads after 4 hours, maghugas na rin ng tubig gamit ang mild na sabon. Yung ginagamit yung sabon sa iyong paliligo, banlawan mabuti at tuyuin mabuti para mas dry ang pakiramdam. Number 5, huwag ding isasabay ang pag-waxing o kaya naman pag-ahit, yung shaving, habang kayo ay may regla. Kasi kapag nasugat nyo ang inyong balat, syempre nag-pull kayo or nasugatan, nagkaroon ng nick, maaaring mag-introduce ng bacteria sa inyong balat. So, magkakaroon ng infeksyon. And, mas masakit sa panahon na yon. Kasi nga, kapag may regla ang isang babae, parang mas masakit ang lahat ng bagay. Number 6, iwas muna sa tali kasi pwedeng magkaroon ng infeksyon. Lalo na, pero kung talagang magkakaroon ng pagtatalik, gumamit ng proteksyon. Number 7, huwag munang manigarilyo kasi mas na-enhance yung pain, nagiging mas makirot kapag tayo ay may regla. Number 8, huwag hihiga ng walang pads o pasador kasi kakalat dun sa inyong hinigaan, ganun din sa inyong suot. So, very wet ang pakiramdam. Number 9, hindi rin ito ang panahon ng self-breast examination kasi mas malaki yung inyong breast o yung inyong dibdib. So, kung meron mang pagbabago dyan, maaaring hindi nyo makapa. At saka, kapag may regla kasi, may mga pagbabago. So, ayaw mo na hindi mo ma-detect ang isang bukol kapag nag-self-breast examination. Ang pinakamagandang panahon ng pagsa-self-breast examination ay sa pagitan ng 2 regla ng isang babae. So, doon, yun yung mas normal breast. Number 10, huwag magpapakagutom kasi apektado ang inyong energy level. Kapag nagutom kayo, mas susungit kayo at saka mas manghihina kayo, low energy. Ayon sa pag-aaral noong 2016, dahil sa hormones, mas natatakam ang isang babae sa matatamis, sa maaalat, o kaya mas gusto yung mga carbohydrates. Kaya meron pang kasamang mood swings, kaya parang mas gusto mo yung tsokolate, mas malakas kang kumain, may cravings ka, o para kang naglili sa matamis, maalat, kaya gustong-gusto mo yung mga chocolate. So, ito po ang ating mga kakainin kapag tayo ay may regla. Number 1, uminom, importante. Ang pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw para makaiwas dun sa dehydration headache. Kasi baka makadagdag pa ito sa pagkakaroon ng pagsakit ng iyong ulo. Number 2,
ayaw mong tumaba kasi nga mas malakas kang kumain. So piliin mo yung mga low calories na prutas katulad ng saging, ng mansanas, ng pipino, ng pakwan, singkamas. Yan yung mga example ng pwedeng kainin. Number 3, mas damihan mo ang berdeng dahon ng gulay kasi marami itong iron. Kailangan mo yung iron at magnesium kasi sa mga babaeng malakas ang regla, maaaring magkaroon ng anemia o bababa ang red blood cell count mo. Ayaw mo namang mahilo ka at manghina ka. Number 4, nabanggit ko yung peppermint tea. Pwede din ang salabat kasi anti-inflammatory to. Iwas sa pamamaga. So, mas bawas yung kirot, lalo na yung hilo kasi parang may nausea tayo kapag nire-regla. Number 5, manok. Pwede yung mga tinola, nilagang manok kasi kailangan mo ng iron at saka protina. Kasi kapag mas marami kang proteinang kinain, mas hindi ka nagugutom. So, mas konti yung makakain mo. So, mas hindi ka rin tataba sa maghapon. Pwede rin, number 6, itlog. Yun na yung gawin yung almusal kasi high protein. Nabanggit ko nga po na pag high protein, mas tumatagal ka na konti lang ang kinain sa maghapon. Number 7, isda. Kasi ang mga isda mayaman sa omega-3 fatty acid. Kailangan natin ng omega-3 fatty acid para sa ating mga mood swings, mas mainit ang ulo natin, at saka sa iba naman kasi mas nalulungkot sila. So para mawala yung pagkalungkot o sadness. Number 8, nuts. Marami po itong protina, omega-3 fatty acid. Ganon din ang magnesium. Tsaka maganda siyang kutkutin o chichirya kesa junk foods ang ating kakainin. Number 9, kapag masakit ang ating katawan, lalo na yung puson tsaka yung likod, pwede tayong warm compress. Meron pong nabibili sa butika yung parang water bag, rubber water bag, lagyan ng mainit-init na tubig, yung kaya ng ating balat, baluti ng tuwalya at ilagay sa masakit na puson o masakit na low back kasi talagang masakit yung back pain natin. At number 10, lastly, kapag talagang makirot, nakakatulong ang pagmamasahe para ma-relax kayo at para mabawasan din ang kirot sa buong katawan. Alam ko, dadating ang pagreregla ng mga babae. Yung iba nga lang, 30 days, 40 days, iba-iba. Pero ito po yung mga makakatulong sa inyo kapag may regla kayo. Maraming salamat po.